Kamusta? Ako ay kamag-anak ni Huo Jingchen. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan siya ngayon? Wala na sa panganib si Jiho. Inilipat na siya sa regular na ward. Salamat. Doktor, kumusta siya? Nagsagawa kami ng buong serye ng mga pagsusuri para sa pasyente. Maayos naman ang kanyang katawan sa ngayon. Pero dahil wala pa siyang malay, kailangan nating maghintay hanggang magkamalay siya para makumpirma. Doktor! Gising na siya. Maganda ang kondisyon ni Jiho. Pagkatapos ng 2 araw pang obserbasyon, maaari na siyang lumabas kung maayos ang lahat. Salamat! Walang anuman. Mahal, nasaan ako? Nasa ospital ka, naaksidente ka sa sasakyan. Ikaw, ano ang tawag mo sa akin? Mahal. Doktor, teka, gulo ang isip niya. Ginangho, huwag mong questionin ang aming kakayahan. Hindi, doktor. Pinirmahan lang namin ang mga papel ng diborsyo kaninang umaga. Paano niya ako matatawag na mahal ngayon? Diborsyo? Imposible. Huwag mo ngang isipin iyon. Manahimik ka! Sagutin mo ako. Ano ang pangalan mo? Paano ka nakarating sa ospital? Naalala mo ba? Ingat, Jiho. Sino ba talaga ako? Makinig kang mabuti. Ikaw si Huo Jingchen, CEO ng Huo Group. Namatay ang iyong ina at mayroon kang lola. Wala ka bang natatandaan sa mga ito? Mahal. Ikaw lang ang naaalala ko. Mahal, ikaw lang ang naaalala ko. Doktor, anong nangyayari? Si Mr. Huo ay nagtamo ng injury sa ulo. Maaaring nagdulot ito ng amnesia. Amnesia? Jingchen. Kumusta si Jingchen? Lola. Huwag kang mag-alala. Gising na siya at maayos naman ang kanyang katawan. Mabuti naman. Pero, sabi ng doktor, may amnesia siya. Ano? Jingchen, ako ang iyong lola. Naalala mo ba? Oo, Lola. Oo. Ano ang gagawin natin? Si Jingchen ang haligi ng pamilya Huo. Kung malaman ng labas na mundo ang kanyang kalagayan, ang stock ng Tomorrow Group ay malamang nababagsak. Ching, wala nang oras na sayangin. Kailangan kong pumunta sa kumpanya. Iiwan ko siya sa iyo. Lola, huwag kayong mag-alala. Sapat na si Ching dito. Alagaan mo siya. Lola, huwag kayong mag-alala. Huo Jingchen. Sinong nagsabi nga alagaan kita? Nakita mo lang, si Lola ay tumatanda na. Gagawin mo ba siyang pabalik-balik sa ospital at ng kumpanya? Pabalik-balik? Tama yan. Hoy, teka. Muntik na akong maniwala. Nasabi ko na, pumirma na kami ng divorce papers. Hindi na ako ang asawa mo. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Saan ang sakit? Tiyaga lang. Kukunin ko ang doktor. Doktor! Mahal, mahalaga pala ako sa'yo. Ginoong Huo, ito ang mga dokumentong nangangailangan ng iyong pirma at saka tungkol sa kahilingan ng nakatatandang ginang, may mga naaninag akong irregularidad. Ang driver na nakabangga sa iyo ay may malaking utang sa sugal. Tumakas ang asawa kasama ang mga anak. Maunawaan ko. Huo Jingchen! Ano bang problema mo? Lumabas ako para humanap ng doktor at nagtatrabaho ka na. Hindi ba kaya ng kumpanya kung wala ka? At ikaw, hindi mo ba alam na pasyente ang amo mo? Kailangan niya ng pahinga. Tama ka naman, mahal. Siyempre, tama kayong dalawa. Aalis na ako, kaya nating magpahinga si Ginoong Huo. Mahal, di ba kukuha ka lang ng doktor? Ano ang sinabi niya? Sabi niya pagkatapos ng check-up bukas, pwede ka nang lumabas kung okay lahat. Ikaw daw ay may amnesia pero nagtatrabaho ka? Doktor, ilang araw na pero hindi pa bumabalik ang memorya niya. Mrs. Huo, huwag masyadong pilitin. Pagkalabas, hayaan siyang makipag-ugnayan sa pamilyar na mga bagay. Baka mag-trigger ng memorya niya. May naalala na ba siya? Mahirap ba yon? Naintindihan ko agad sa isang tingin. Anak, sa tingin mo masusubaybayan ba nila ang insidenteng ito pabalik sa atin? Tingnan ang ospital bukas. Asikasuhin ko na. Ang anak ng hampas lupang yun ay sinuwerte sa pagkakataong ito. Bumalik ka agad? Narinig ko na na-ospital ang kuya ko. Pumunta lang ako para bisitahin siya. Huo Shuhe ay laging may alitan kay Huo Jingchen. Ang pagpapakita ngayon ay hindi maganda ang ibig sabihin. Sa kasamaang palad, si Jingchen ay sumasailalim sa pagsusuri. Kung nagmamadali ka, bumalik ka na lang sa ibang araw. Hindi ako nagmamadali. Dito na lang ako maghihintay sa kanya.
Bakit hindi ko napansin dati na ang ganda pala ng katawan ng hipag ko? Chuhe, ano ang ginagawa mo? Ching, gusto lang kitang tanungin, binanggit ba ng kapatid ko kahit ano tungkol sa akin kamakailan? Wala, bitawan mo ako. Mukhang si Ho Jingchen ay hindi pa natuklasan ang ating sikreto. Pakawalan mo ako. Hoy, huwag kang matakot. 3 taon ka nang kasama niya pero hindi mo pa natikman ang tunay na lalaki. Bakit hindi ako ang piliin mo? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki. Huwag mo akong hawakan. Babae ko, pinangahasan mong hawakan? Jingchen, siya yun. Sabi niya hindi pa siya naging sa isang lalaki. Inakit niya ako. Nagsisinungaling ka. Ano ang sinasabi mo, ha? Hindi ka makapagpaliwanag. Isa pang salita, tapos ka na. Umalis ka. Sige, Ho Jingchen, hindi ko siya inakit. Kailangan mong maniwala sa akin. Mahal. Naniniwala ako sa iyo. Hoshuhe. Pinangahasan mong hawakan ang aking babae. Titiyakin kong babayaran mo ang halaga. Jiho, Gengho, naghanda ako ng mainit na pagkain. Mangyaring pumasok at kumain. Iabot mo sa akin ang mga yan. Salamat, Binibini-san. Ho Jingchen, bakit ka kumakatok sa pinto ko ng ganitong oras? Mahal, nandito ako para matulog kasama ka. Simula nang bumalik ka, hindi mo pa ba nakita ang mga papeles ng diborsyo? Linawin ko ito. Hindi ako ang asawa mo. 3 taon na tayong kasal pero hindi pa tayo natulog sa iisang kama. Tandaan mo ito, ang kasal natin ay para lang tuparin ang kasunduan ng pamilya. Hindi ako lalaro ng iyong mga laro ng pag-ibig. Isa pa, itong kuwarto ay sa iyo na ngayon. Hindi na ako tatapak dito muli at ikaw alam mo ang iyong lugar. Nasaktan ka ba? Mahal. Nasaktan mo ang kamay ko. May utang ka sa akin na bayad. Anong uri ng bayad? Matulog ka sa akin ngayong gabi. Lola. Ang batang mag-asawa ay nagkakasama sa isang kwarto. Magaling. Ang aking apo sa tuhod ay maaaring dumating sa lalong madaling panahon. Ang mga hangal na iyon ay hindi sinasadyang nakagawa ng tama sa pagkakataong ito. Sabi nila, ang mga lalaking may matangos na ilong. Sa ilong na ganito katangos, pwedeng gumawa ng slide mula dito. Hindi ba yon? Hindi. Ruanching, anong kalokohan ang iniisip mo? Nakalimutan mo ba ang sinabi niya dati? Ho Jingchen, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ruanching, huwag mong isipin na sa paggamit kay Lola para pilitin ako ay mapapasunod mo akong makahiga sa iisang kama. Linawin ko, hindi ko kailanman hahawakan ang isang babaeng tulad mo. Kailanman. Tinititigan mo ako sa lahat ng oras na ito. Iniisip na maganda ako? Ang magagandang mukha ay hindi nagbabago ng pangunahing instincts. Sino ang tumitingin sa'yo? Hindi ako makatulog. Ang pagpapanatiling bukas ng mata ay tumutulong sa akin na mag-isip. Kung gayon, paano kung tulungan kita? Para makatulog ka? Hu Jingchen! Paano kung ako tulungan kita makatulog ka? Hu Jingchen! Sige, gusto ko pero wala na akong lakas. Pagkatapos kong gumaling, babayaran kita ng doble. Sino ang nangangailangan ng kabayaran mo? Magandang gabi, mahal. Anong nangyayari? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ma'am, dali, kumain ka na ng almusal. Nasaan si Jingchen? Kumain na siya. Nasa labas siya, tumatawag. Tapos na Mr. Huo, lahat ng proyekto ni Mr. Huo Shuhei ay itinigil. Haha, nakakatuwa. Kumain ka muna, ma'am. Aalis na ako. Mr. Huo, Mahal, ano ang pinag-uusapan ninyo ni Miss Sun? Mukha kang masaya. Wala namang importante. Sinabi ko lang sa kanya na hindi ako uuwi para sa hapunan. Makikipagkita sa mga kaibigan. Kunin mo itong black card, bilhin mo ang gusto mo. Kailangan kong kumita para sustentuhan ka. ang sweet ng mag-asawa.
Ruanching, gising! Huwag kang magpapadala sa matatamis na salita! Pagod na pagod ako sa pamimili buong araw. Salamat. Ching, hindi ba naghihiwalay na kayo? Wala siya kamakailan? Hindi man lang sumasagot sa mga mensahe. Ito ang nagpapasakit ng ulo ko. Ano, biglang nagka-amnesia ang asawa mo pero naaalala ka pa rin. Manahimik ka. Hihiwalayan mo pa ba siya? Sa tingin ko, yung lalaki ay hindi man lang nagbayad ng dote o nagkaroon ng kasal. Noong na-ospital ka, wala siya kahit kailan sa anumang emergency. Huwag kang magpadala. Diborsyo. Talagang diborsyo? Pagkatapos ng diborsyo, ipapakilala kita sa mga lalaking modelo na may six-pack. Shuhei, bakit ka nagiinom mag-isa dito? Huwag kang magtanong, malas ako, sinasabotahe, lahat ng negosyo ko ay nasira. Kalimutan mo na, inom na lang tayo, inom na! Hoy, Shuhei! Tingnan mo yung sexy na babae doon. Ruanching, bakit siya nandito? Anong nasa isip mo? Wala, Ho Jingchen, ikaw ang may gusto nito. Dahil sinira mo ang mga proyekto ko, tatargeting ko ang babae mo. Yuan, kailangan kong gumamit ng banyo. Teka, sasama ako sa'yo. Ching, tumutunog ang phone mo. Mahal. Ching! Ching! Huwag kumilos. Sino ka? Ano ang gusto mo? Si Mr. Huo Shuhei ay gusto ang kaibigan mo. Gusto niyang makipag-usap sa kanya. Umalis ka! Kumusta? Si Ching ay nasa problema. Ate, nagkataon lang na nagkita tayo dito. Huo Shuhei, ikaw pala, anong ginagawa mo? Ano pa, isang lalaki at babae nag-iisa sa kwarto sa gabi. Ano ang inaasahan mo? Makinig ka, lumayo ka. Kung hahawakan mo ako, si Ho Jingchen ay sisira sa iyo. Binanggit mo ulit siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakagulo. Kung makuha kita, gugustuhin ka pa ba niya? Pakawalan mo ako, lumayo ka! Kung mas malakas ang iyong sigaw, mas nasasabik ako. Pinili mo ang mahirap na paraan, ha? Bitawan mo ako. Mahal. Sino ang matapang makasagabal sa atin? Kuya, Mahal, nasaktan ka ba? Dalhin sina Ginoong Ho at Ginang, kami ang bahala kay Shuhei. anong ginagawa mo? Teka, dahil mahilig kang uminom, makikipag-inuman ako sa kanya buong gabi. Mali ako, tigil na sa pag-inom. Mahal. Ako na ang bahala sa natitira. Jotian, ibigay ang utos, bawiin ang mga pribilehyo ni Ho Shuhei sa loob ng pamilyang Huo, palayasin siya sa pamilya. Hindi mo ako maaaring palayasin. Kuya, pinagsisisihan ko talaga. Patawarin mo ako sa huling pagkakataon. Hindi ako makakaalis. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Ho. Ang buhay ko ay sa pamilyang Ho. Hindi mo ako maaaring palayasin. Kuya, Gusto mong mamatay bilang isang Huo? Magaling, ipinagkaloob ang iyong hiling. Dalhin siya. Dakpin siya. hoy teka, wag. Alam ko mali ako. Wag mo akong dalhin. Nakakahiya ka! Anong ginagawa mo kay Shuhei? At ikaw ay... Ako ang tatay mo! Kung alam ko lang na lalaki kang isang walang pusong halimaw, sana sinakal na kita sa araw na isinilang ka. Nasa bahay mo ako. Umuwi ka na! Mahal, kung may mangyari kay Shuhei, tatapusin ko rin ang buhay ko. Tama na, tumigil ka sa pag-iyak. Kapag bumalik ang lalaking yon, papalayain ko siya kay Shuhei. Hihingi siya ng tawad sa inyong lahat. At ang alipusta na kasama niya ay hindi rin maganda. Kumalma ka. Sa pagkakataong ito, papaluhod ko silang dalawa at yumuko para humingi ng tawad. Narinig ko bang may humihingi ng pagluhod namin para humingi ng tawad? Ikaw na walang hiya. Paano ka nangangahas tumawa? Luhod ka ngayon at yumuko ka sa asawa ko. Lumuhod ka na ngayon at yumuko kay Ginang Huo. Tinatawag mo kaming mga hamak? Ginagawa ka ba nitong hamak din? Ikaw, Kailan pa naging lumuluhod ang mga biktima sa mga nang-aapi? Babae kang hamak. Kapag nagsasalita ang nakatatanda, bakit ka nagsasalita ng pabalang? Nakatatanda? Ikaw ay isang ginang mula sa kilalang pamilya, isang mandarayang walang hiya at isang walang kahihiyang kerida. Ang kapal ng mukha mo? nakakagalit. Humihingi ka ng parusa.
Kung gagalawin mo siya ngayong gabi, puputulin ko ang mga daliri ni Hu Shuhe. Ito ay paghihimagsik. Hu Jingchen, rebelde ka na dinapuan ng kidlat. Lumalabas kang sinaktan ng sarili mong tatay. At si Shuhe, ano ang ginawa mo sa kanya? Nasaan siya? Eksakto. Oh, hindi. Nanay, tatay, iligtas ninyo ako. Gusto ako patayin ni Jing Chen. Mahal, tingnan ninyo ang ginawa nila kay Shuhe. Dapat mo kaming ipagtanggol. Huwag mag-alala. Ngayon, didisiplinahin ko ang rebelde na walang galang. Sino ang nangangahas na saktan sina Jing Chen at Ching? Magsalita ka. Ano to drama sa gabi? Lola, siya yan, inakit niya ako. Sabi niya, kasal siya sa kapatid ko sa loob ng 3 taon na walang kasiyahan. Kaya niya ako laging ginugulo. Tama, kasalanan lahat ni Ruan Ching. Si Shuhe ay nagkamali na gagawin ng sinumang lalaki. Tama na. Si Ching ay ang lehitimong manugang na babae ng pamilya Huo. Ching Jing Chen, sabihin mo sa kanila ang totoo. Huo Shuhe, bakit kita pipiliin kung mayroon akong Huo Jingchen isang perpektong asawa? Akitin ka, katawa-tawa. Pinuri ako ng asawa ko, mahal niya talaga ako. Ang kapal ng mukha mo, nasiraan ako. Ang ilang tao ay hindi natututo hanggang sa huli na. Akala mo ba talaga maluloko ako ng parehong trick ng 2 beses? Ano ito? Imposible, sadyang... Sadyang ano, dinisabuli ko ang seguridad sa VIP room at corridor? Hindi mo inaasahan ang mga nakatagong kamera? 4K resolution, sapat na malinaw para makita ang mukha mo. Huwag mong ipakita. Tumigil ka. Magsasalita ako. Ipapaamin ko. Kasalanan ko. Masyado akong uminom. Nawala ang isip ko. Pinagtaksilan ko ang kapatid ko. Shuhe? Mukhang malinaw na ang lahat ngayon. May huling salita ka pa ba? Nanay. Tama na. Ipadala siya sa Africa ngayong gabi. Kung wala ang pahintulot ko at ni Jing Chen, hindi siya makakabalik sa bansa. Inay. Si Shuhe ay hindi kailanman nakaranas ng hirap. Ang kapaligiran sa Africa, paano siya makakaligtas? Hindi niya kaya. Ikaw na lang ang mag-alaga sa kanya. Hindi ako pupunta. Ching, tungkol sa insidente ngayong gabi, nawalan ka ng hustisya. Bilang kabayaran, nag-ayos ako ng 5% na bahagi ng Huo Group para sa'yo. Siya ay isang tagalabas. Paano namin ibibigay sa kanya ang aming mga bahagi? Tahimik. Salamat, Lola. Nagtatagal ka pa ba para hiyain pa kami? Teka. Shuhe. Kitty, cute, di ba? Ano ito? Ang footage ng surveillance ng bar. Ano? Peke. Pero, hindi niya ilalabas dahil may kasalanan siya. Buwisit ka. Naglakas loob ka bang magplano laban sa akin? Makulit. Jing Chen Huo, ang iyong telepono. Mahal? Naliligo ako. Sagutin mo para sa akin. Jing Chen, bumalik na ako. Pasensya na, naliligo siya ngayon. Tatawagan ka niya mamaya. Sus, ang matalik kong kaibigan ay asawa ng bilyonaryo. Yung mga sobrang OA na mini-drama series. Ni hindi nila magawang umarte ng ganyan. Magtapat ka na. Itinatago mo sa akin ang iyong tunay na pagkatao sa loob ng maraming taon. Ano ang motibo mo? Kumalma ka. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Nagpigil ako. Sino ang nagsabi sa akin na ipakilala ako pagkatapos ng diborsyo ng isang mainit na lalaki na may six-pack? Kasalanan ko. Kung ako sa'yo, ano pa ba ang kailangan ko? Six-pack, isang CEO na dominante. Hindi ba yon kaakit-akit? Magpakabait ka naman. Pwede bang huwag na nating pag-usapan siya? Tungkol sa paghahanap ng trabaho pagkatapos ng diborsyo. Naghahanap ka pa ba? Eto, tingnan mo. Yun Xiao at Wansing Tech. Binasa, walang sagot. Lahat binasa, walang sagot. Ano ang nangyayari? Hindi ba ikaw ay nanalo ng award sa cybersecurity competition? Nasa hacker leaderboard ka rin. Paano ka hindi makahanap ng trabaho? Wala na ako sa aking kasikatan. May kakayahan pa ba ako? Honey, naghahanap ka ng trabaho. Napakatahimik mong maglakad. Tinakot mo ako. Oo, naghahanap ako ng trabaho. Wala nang gustong kumuha sa akin. Mahal, naghahanap ka ng trabaho. Bakit hindi mo isaalang-alang ang sarili nating kumpanya? Ang Huo Group, hindi ba iyon nangangahulugang makikita si Huo Jingchen araw-araw? Pero kung magkakaroon ako ng karanasan sa trabaho sa Huo Group, mas magiging madali ang makahanap ng ibang trabaho mamaya. At ang Huo Group ay napakalaki. Baka hindi ko siya makikita. Bakit hindi subukan?
Maaari ba talaga akong magtrabaho sa Who Group? Oo. Depende sa iyong pagganap. Magandang umaga, Jiho. Nakaredy na ang iyong mga gamit sa banyo. Nasa banyo. Nakaredy na ang iyong damit. Nasa walk-in closet. Magayos ka muna. Maghahanda ako ng almusal. Mahal? Yun lang? O ano? Kapag pumunta ka sa banyo, tutulungan ba kita sa iyong pantalon? Hindi ako mag-iisip na makita kang hubad, mahal. Sa panaginip mo. Jiho, kumain ka na ng almusal. Subukan mo na. Ano ang problema? Masama ba ang lasa? Marunong ka namang magluto, pero hindi ko pa. Natikman ang luto mo dati. Kasalanan mo yan dahil bahagya kang umuwi ng 2 beses sa isang taon? Teka, naaalala niya ang mga bagay na ito. May. Naalala ka na ba? Naalala mo ba? Kahit ano. Wala. Isipin mo ng mas mabuti. Kahit isa, wala. Wala talaga. Sige. Ingat, Mr. Ho. Ikaw, ano ito? Kaninang umaga magaling ka, ito ang gantimpala mo. Pero, tungkol sa trabaho, Ipagpatuloy mo. Mr. Ho, mag-ingat sa daan. Ingat. Sobrang sweet niyo ni Madam. Oo. Duty yan. Single ka pa rin, di ba? Oo. Bibigyan kita ng leave para ayusin ang personal mong buhay. Nauunawaan, salamat. Ayusin mo na si Madam na magtrabaho sa kumpanya ngayong linggo. Asikasuhin mo ito. Nauunawaan. Ginoong Ho, pakiusap magpalit ng sapatos. Magaling ka naman. Ipagpatuloy mo. Handa na ang pagkain mo, Ginoong Ho. Walang cilantro. Naiintindihan. Walang carrots, celery o scallions. Oo, Ginoong Ho. Pinili mo na lahat ng laman ng ulam, walang naiwang makakain. Para ka nang hindi kumain. Anong sinabi mo? Wala, wag na. Handa na ang hapunan mo, Ginoong Ho. Maganda ang gawa mo ngayon. Patuloy na magsikap. May. Parating na. Nakapagod ang trabaho. Ginoong Ho, tama ba ang diin na ito? Ayos lang. Mas paigtingin mo. Pagod na ako. Niloloko lang ako ni Ho Jingchen. Hindi talaga siya nagbalak na magtrabaho ako sa Who Group. Mahal. Tapos na. Wala na akong pakialam sa lahat. Hayaang magulo ang lahat. Ako ay tapos na sa paglilingkod sa iyo. Seryoso, hindi mo ako pinapansin. Balak ko sanang ipapunta ka magsimula sa kumpanya ng Lunes. Ay naku. Ayos ka lang? Masakit ba? Ayos lang ako. Yung sinabi mo kanina. Totoo ba? Oo. Maupo ka, pakiusap. Ang simpleng gawaing tulad ng pagpapatuyo ng buhok ay hindi dapat pahirapan ka, Ginoong Ho. Ginoong Ho, hindi na kita nakikita kamakailan. Anong pinagkakaabalahan mo? Uy. May magandang proyekto ka ba? Huwag mong kalimutang isama ako. Imposible. Mahigpit ang asawa ko sa akin. Kita? Anong sinabi ko sa'yo? Tumatawag na siya para tingnan ako. Ho Jingchen, kailan ka uwi mamayang gabi? Mahal. Nainom ako. Hindi ako makapagmaneho. Pwede mo ba akong sunduin? Sige, ipadala mo sa akin ang iyong lokasyon. Okay ka lang? Naiinggit ka ba dahil may asawa akong nagmamalasakit? Ginoong Ho, may tao bang nagari sa'yo o sinumpa ka? Hindi mo yan maiintindihan. Sige, wala akong alam. Iihilang ako. Ginoong Ho, tingnan mo yan. Sino yan? Jingchen, bumalik na ako. Jingchen, matagal na. Na-miss kita.
Miss Jiang, pakiusap, magpakita ng respeto. May asawa na ako. Binibining Jiang, mangyaring igalang mo ako. May asawa na ako. Jingchen, kahit nagalit ka, huwag mo akong pagbuntungan. Jingchen, pwede mo akong parusahan kahit anong gusto mo. Naku, Huwag mo akong hawakan o hindi ako. Magpapakita ng awa. Jingchen. Naku, nahuli sa akto. Mahal, Uy, kailan ka dumating? kararating ko lang. Isasama na kita pa uwi. Jingchen. Sino siya? Ito si asawa ko, si Ruan Ching. Binibining Jiang, dahil nandito na ang asawa ko, aalis na kami. Jingchen. Bakit napakalupit mo? Nakalimutan mo na ba ang iyong mga pangako? Jingchen, sinundo mo ako pagkatapos ng klase? Oo. Masakit ang ulo ko. Jingchen! Jingchen, nagdesisyon na akong mag-aral sa ibang bansa. 3 taon lang. Babalik ako pagkatapos. Hihintayin mo ako, hindi ba? Sino ka ba talaga? Jingchen, anong problema mo? Sino ka ba talaga? Jingchen, anong problema? Bitawan mo ako. Miss Jiang. Ngayong may asawa na ako, ibig sabihin tapos na tayo. Mag-move on na tayo pareho. Talagang pinahahalagahan ko ang buhay na ibinabahagi ko sa asawa ko. Masaya kami. At hindi namin papayagan ng istorbo. Anong ginawa niya sa iyo? Paano mo siya nagawang mahalin? Sa pinagmulan ng pamilya, ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Jiang. Sa edukasyon, galing ako sa mga kilalang paaralan. Siya ay isang hamak na ulila. Paano siya karapat-dapat? Miss Jiang, ang mga salitang ito, titiisin ko lang ito ng isang beses. Tandaan mo ito. May mga kahihinatnan ang mga salita. Mahal, sana ang mga pangyayari ngayong araw ay hindi ka nagalit. Tara na. Si Jingchen ay akin. Walang makakakuha sa kanya. Hindi ba dapat sunduin mo ako? Paano nangyari pagkatapos kong kumustahin si Chu Feng? Lasing ka na? Guwapo. Ang ganda mo talaga. Malambot ang labi, para kang masarap kainin. Bahala na, munting lasenggo. Papatawarin kita sa pagkakataong ito. Oh, hindi. Ikaw, tayo, kagabi. Tungkol sa kagabi, hindi mo naaalala? Guwapo, ang ganda mo. Mga labi na sobrang malambot, mukha kang masarap. Teka, ginawa ko ba talaga? Natulog kasama si Hu Jingchen? Aba, yun ang una kong pagkakataon. Hindi mo maalala? Gusto mo bang tulungan? Kitang maalala? Hindi na kailangan. Naaalala ko na. Mukhang hindi pa malinaw ang lahat. Kahit gaano ka desperado, hindi ako gagawa ng paraan sa isang lasing na nagsuka kung saan-saan. Sige, lasenggo. Papalampasin kita ngayon. Teka, so kahapon, ikaw ang nagpalit ng damit ko? Oo. Tama na. Kailangan na nating magtrabaho. Maghanda ka. Maghihintay ako sa baba. Madam, si Mr. Hu ang nag-utos sa akin na asikasuhin ang iyong pagpasok. Huwag masyadong malakas, Mr. Joe. Mas gusto kong manatiling pribado ang aking pagkatao. Pakitawag na lang ako bilang madam sa loob ng kumpanya. Naiintindihan. Sige, madam. Ano? Miss Ruan? Magandang umaga, Mr. Zhou. Bakit siya nandito? Kumusta, Binibini Jiang? Gagabayan ko kayo sa inyong pagpasok at ipapakilala kayo sa team.
Atensyon sa lahat, tanggapin natin ang ating mga bagong kasamahan, ang ating bagong marketing director Jiang Yejing at si Secretary Ruan Ching. Bigyan natin sila ng mainit na pagtanggap. Ano ang background nila? Pati si Mr. Joe ay sumalubong sa kanila. Sabi nila si Miss Jiang ay nagtapos sa isang kilalang kolehiyo ay direktang hinirang bilang direktor. Hindi ba nagpahiwatig si Mr. Joe na may mga malalaking tao na sasali sa kumpanya? Tiyak na siya yon. Paano si Miss Ruan? Ano ba ang iniisip mo? Kung siya ay mahalaga, hindi siya magiging assistant lang? Miss Ruan, huwag mong isipin na ang pagsali sa Huo Group ay magbibigay sa iyo ng karapatang bantayan si Jing Chen. Hindi ko alam ang iyong mga daya, pero sina Jing Chen at ako ay may mahabang kasaysayan. Walang ibang tao ang maaaring makapaghiwalay sa amin. Alamin mo ang iyong lugar. Miss Ruan, hindi ka ba sumasang-ayon? Salamat sa payo, Miss Jiang. Miss Jiang, ano ang sinabi mo kay Miss Ruan? Wala namang mahalaga. May sinasabi siya sa isang tao tungkol sa mga mayayamang lalaki sa Huo Group. Bilang kababata ni Jing Chen, hindi ko hahayaan na ang mga taong tulad niya ay sumira sa ating reputasyon. Binigyan ko siya ng babala, mukhang hindi niya ito sineseryoso. Sino ang mag-aakala na ganyan siya? Kung hindi siya makikinig, papaintindihin natin siya. Ipakita sa kanya Huo Group ay hindi basta-basta lugar para sa walang pakundangan na pag-uugali. Miss Ruan, 10 kopya ng dokumentong ito. Naiintindihan. Tapos na. Miss Ruan, nasa baba ang delivery ko. Pwedeng kunin mo? At ang akin din. Salamat. Sige. Miss Ruan, i-input mo lahat ang mga dokumentong ito sa system. Ihanda mo bago ang shift bukas. Ito. May problema ba? Wala. Mahal, kita tayo sa parking mamaya. Hindi, mauna ka na. Kailangan kong mag-overtime. Joe Tian, imbestigahan kung bakit hinihilingan si Madam na mag-overtime sa unang araw niya. Agad Mr. Huo. Mr. Huo, naimbestiga ako na. May sadyang nagpapagawa kay Madam. Bibigyan ko ba sila ng babala? Hindi pa, kakausapin ko muna si Madam. Sa wakas. Tapos na lahat. Huo Jing Chen, hindi ka ba uuwi? Naghihintay na umalis kasama ka, tapos na trabaho? Oh, Narinig kong may nagbibigay sa'yo ng problema, kailangan mo ako. hindi na kailangan. Gusto ko pa ring matuto. Huwag ka nang mag-alala. Sige, uuwi na tayo. Sige. Miss Ruan, sinuri ko ang mga dokumento kahapon. Maayos ang pagkakaayos. May mga mas maraming files sa archives. Dalhin mo rito para i-catalog. Naiintindihan ko. May tao ba dito? May tao ba dyan? May nakakarinig ba sa akin? Joe Tian, tingnan kung saan pumunta si Madam. Oh, Mr. Huo? Mr. Huo, si Madam ay pumunta sa archives. Kailan siya pumunta? Kanina pa. Tara na, tingnan ang archives. May tao ba dyan? Hoy! Oo. Nasa loob ako. Joe Tian, ikaw ba yon? Naririnig mo ba ako? Boses ni Madam yan. Mahal. Mr. Huo, nakalock ang pinto. Papakuha ako ng susi. Hindi na kailangan, mahal. Umurong ka. Jing Chen, Okay ka lang ba? Mr. Huo, binabura ang surveillance footage. Papapuntahan ko ang tech support para ma-restore. wag na. Alam ko kung sino ang gumawa nito. Jing Chen, bilang isang shareholder ng Huo Group, maaari ko bang gamitin ang authority ko? Pwede bang tanggalin ang ilang tao? Siyempre, mahal. May kalayaan kang kumilos. Ruan Ching, masamang tao ka. Bakit mo ako sinaktan? Ang sampal na ito ay para turuan ka kung sino ang hindi mo dapat pakialaman. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw.
At ikaw, sibak kayong dalawa. Ipak na ang gamit nyo at umalis na kayo. Sino ka ba? Hindi mo pwedeng tanggalin kami ng ganito. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay hindi lang kayo sibak, idedemanda ko kayong dalawa. Asahan nyo ang abiso ng demanda. Ano? Imposible. Jiang, pinaalis kami ng Huo Group. Idinedemanda tayo. Hindi mo pwedeng iwanan kami ngayon. Pakiusap, Jiang. Kailangan mo kaming tulungan. Nasibak kayo dahil sa pananakit sa trabaho. Anong kinalaman ko doon? Huwag mong subukang siraan ako. Pero ginawa namin ito para sa'yo. May ebidensya ba kayo? Walang ebidensya? Manahimik na kayo. Ididemanda ko kayo dahil sa paninirang puri. Lumayas kayo sa paningin ko. Ikaw, Walang kwentang mga tanga. Hindi man lang kayo marunong humawak nito. Mukhang kailangan kong makialam. Lola, anong pinunta mo rito? Narinig ko na bully si Ching sa kumpanya ngayong araw. Dapat kang mahiya. Paano mo masasabing asawa mo siya, hinahayaan mo siyang mabuli sa sarili niyang kumpanya? Tama ka namang pagalitan ako, Lola. Lola, hindi naman siya ang may kasalanan. Talaga namang iniligtas niya ako sa kumpanya. Bukod pa ron, ang mga tao sa kumpanya ay hindi alam ang relasyon natin. Ipinagtatanggol mo na siya? Parang gusto mo na siyang protektahan? Siyempre hindi. Sige, itanggi mo hanggang gusto mo. Hayaan mong tingnan ko kung nasaktan ka. Ayos lang, walang problema. Madam, handa na ang hapunan. Tara na, oras na para kumain. Pinapaghanda ko si Miss Sun ng tonic soup para pampalusog sa inyong dalawa. Yang madam, ang iyong sopas. Mr. Huo, ang iyong sopas. Uminom ka, dagdagan mo pa. Masarap. Elder Madam, habang nililinis ang kanilang kwarto, napansin ko ang kanilang bed sheets ay mukhang masyadong malinis. Pinaghihinalaan ko na sila ay hindi pa nagkakalapit. Ano? Sa ganitong bilis, kailan ko kaya makakarga ang apo sa tuhod ko? Mukhang kailangan kong gumawa ng plano para tulungan silang magkalapit. Anong nangyayari? Bakit ang init dito? Mahal, okay ka lang ba? Ho Jingchen, sa tingin ko nilalagnat ako. Ang init din ng kamay mo. Nilalagnat ka rin. Jingchen, huwag mong kalimutang uminom ng sabaw mamayang gabi. Ano? Siguraduhin hindi mo ito sasayangin. Sige, umuwi ka na. Sige, Sa tingin ko wala kang lagnat. Ikaw ay... Tigilan mo yan. Anong pinagsasabi mo? Mahal, mahaba ang gabi. Hayaan mo akong palamigin ka. Ho Jingchen, sandali lang. Hindi na ako makapaghintay. Teka lang. Mukhang dumudugo ang ilong mo. Anong nakakatawa isama mo ako sa biro? Tigilan mo na ang kakatawa. Pangako. Wala nang tawanan. Mahal, ngayong gabi, umuwi ka ng maaga. Magbati tayo para kahapon. Uy, hindi ngayong gabi. Bukas ng gabi? Hindi rin bukas, wala sa buong linggo. Bakit? May regla ako. Binibining Ruan. Sabi ni Ginoong Zhou, magtimpla ka daw ng kape at dalhin mo sa opisina ni Ginoong Huo. Naiintindihan ko. Jingchen, tingnan mo to. Pasok. Ginoong Ho, ang kape mo. Ayos na itong usapan. Maaari ka nang umalis. Opo. Binibining Ruan, ito ba ang kape na ginawa mo para kay Jingchen? Naglagay ka ng asukal at gatas. Hindi mo ba alam na itim na kape lang ang iniinom niya? Paano mo nabigo sa napakasimpleng gawain? Ito ay talagang hindi propesyonal. Pasensya na. Maghahanda ako ng bagong tasa. Teka. Sino ang nagsabing itim na kape lang ang iniinom ko? Sa kasalukuyan gusto ko ang kape na may asukal at gatas. Pwede ka nang umalis, hindi ka na kailangan dito. Jingchen.
Buwisit, naglalandi ka sa mga lalaki kahit nasa trabaho. Mahal, hindi ka na naman maganda ang pakiramdam? Medyo. Ano ito? Buksan mo at tingnan. Ginger brown sugar tea. Saan mo nakuha ito? Mr. Hu, napansin ko na hindi maganda ang pakiramdam ni Madam. Mr. Zhou, alam mo ba kung paano tulungan ang mga babae kapag may regla? Anong regla? Wala na. Ang isang binata tulad niya, hindi alam ang mga bagay na iyan. Maaari ka nang umalis. May regla ang asawa ko. Ano ang gagawin ko? Sinabi sa akin ni Joe Tian, sabi niya, sa mga espesyal na araw pag inom nito nakakapagaan ng discomfort. Subukan mo. Jing Chen, ang sweet mo. Matatapos na ang cooling off period ng divorce sa susunod na linggo. Hu Jing Chen. Kung magpapatuloy ka ng ganito, subukan nating muli. Uy, nasaan ang lahat? Nasa conference room silang lahat. Nagbid ang kumpanya natin sa 1 bilyong yuan na proyekto pero natalo tayo sa bid. Nanalo ang Lanyao Group na may alok na napakababa. 10 milyon? Hindi. 10,000 lang. Ano? Ang galing ng pagkakataon? May espiya ba sa Ho Group? Galit na galit ang board. Nag-iimbestiga si Miss Jiang. Miss Ruan, gusto ka ni Miss Jiang sa kanyang opisina. Ako? Pupunta na ako ngayon din. Miss Ruan, nakahanap ng ebidensya ang technical department. Nagpadala ang computer mo ng email kahapon sa mga executive ng Lanyao. Ang naka-attach ay ang mga detalye ng ating confidential bid. Ano, sa tingin mo ako ang nag-leak ng bid ng Ho sa Lanyao? Malinaw ang ebidensya. Paano mo ito maitatanggi? Mukha siyang tapat. Nananlin lang ang hitsura. Tandaan mo ang mga na nagtrabaho dito ng maraming taon? Sinalungat nila si Miss Jiang at tinanggal agad. Ngayon, idinemanda nila ang kumpanya. Tahimik, nandito si Mr. Huo. Hindi ba naglalakbay si Jing Chen? Bakit siya nasa opisina? Huwag mong sabihin sa akin sinusuportahan niya ba ang hamak na yon? Ginoong Huo. Hindi ko ipinagkanulo ang Ho Group. Alam ko, kontrolado ko ito. Ginoong Hu, maaga kang bumalik. Hindi ba't naglalakbay ka? Nagbago ang plano, magpatuloy. Jing Chen, si Mr. Zhao at ako ay nagkasundo. Tama ba, Mr. Zhao? Oo, Ginoong Hu. Nagpasya kami natanggalin si Miss Ruan. Ang bagay na ito ay napakahalaga. Kailangan ko ng higit pa sa iyong mga akusasyon. Miss Ruan, depensa mo? Hindi ko kailanman ipagkanulo ang Huo Group. Wala ako sa lanyan. Bukod pa riyan, kahapon ng tanghali wala ako sa aking mesa. Kung gusto mo akong hatulan batay sa isang email, hindi ko ito tatanggapin. Mabuti, naiintindihan ko ang sitwasyon. Pwede ka nang umalis. Jing Chen, pinoprotektahan mo siya ngayon? Ang buong kumpanya ay alam ito. Pinapanood ng lahat. Dapat siyang harapin ngayon o mawawalan tayo ng kredibilidad. Miss Jiang, sinasabi mo bang pipilitin mo ang hatol na ito sa akin ngayon? Buwisit ka. Sisiguraduhin kong matanggal ka. Wala nang makakapagligtas sa'yo ngayon. Miss Ruan, sumusunod lang sa protokol. Sige, kung mapapatunayan kong inosente ako, magpapakumbaba si Miss Jiang sa publiko. Ginoong Huo, may naka-CCTV sa likod mismo ng aking mesa. Hinihiling kong tingnan ang mga recording. Aprobado. Ginoong Joe, ipatawag ang tech team. Agad-agad. Ginoong Hu, narito na ang tech team. Nahack ang sistema natin kahapon. May problema sa CCTV. Napaka-advanced ng hacker. Hindi pa namin maibalik. Walang kwenta. Ito ang Huo Group. Paulit-ulit na nasisira ang CCTV. Puno ba ng mga walang kwenta ang tech department? Jing Chen, huwag kang masyadong magalit. Naalala ko si Binibining Ruan ay nag-aral ng computer science. Sumali pa siya sa isang cybersecurity competition at nanalo. Kaya pala sobrang confident siya. Handang-handa siya. Binibining Jiang, kakaiba ang interes mo sa akin. Hinukay mo pa ang aking mga record sa kolehiyo. Kailangan kong manghiram ng computer. Tulungan mo siya. Matagal na akong hindi nakagawa nito. Hindi sigurado kung kinakalawang na ang aking mga kasanayan. Ang mga taong inupahan ko ay mga nangungunang hacker sa bansa. Sa mga kakayahan mong hindi paganap, akala mo makakapagpakitang gilas ka? Tapos na? Naayos na? Imposible. Hindi ito naayos ng tech team namin. Paano mo nagawa iyon? Hindi magawa ng iba. Hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Narito ang ebidensya.
Tingnan mo mismo. Parang si Miss Ruan ay talagang wala sa opisina kahapon ng tanghali. Pero walang ibang tao ang pwedeng gumamit ng kanyang computer. Baka nag-set siya ng time delivery. Miss Jiang, kung ako ay isang corporate spy, magiging tanga ba ako para gawin iyon gamit ang sarili kong computer sa opisina? Sa pamamagitan, noong inirestore ang surveillance footage, mabilis kong sinuri. Kinontrol nila ng remote ang computer ko para magpadala ng mga email na iyon. Maaari mo bang malaman kung sino ang gumawa? Wala akong swerte. Tinakpan nila ng mahusay ang kanilang mga bakas. Walang naiwang ebidensya. Pero tumawag na ako sa pulis. Hayaan ang mga profesional ang humawak ng investigasyong ito. Huwag mong isali ang pulis. Kung malaman nila, tapos na ako. Kung malaman ng publiko na may espiya sa Who Group, babagsak ang stock natin. Miss Ruan, sinusubukan mo ba kaming sirain? Sa totoo lang, bago pumunta dito, sinabi ko kay Jotian na alertuhan ang pulis. Jingchen, pagsisisihan mo ito! Teka, Miss Jiang, nakakalimutan mo ang isang bagay. Humingi ka ng tawad sa akin. Ngayon din. Miss Ruan, pasensya na. Jingchen, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Habang inaayos ang seguridad, ina-upgrade ko ang buong cybersecurity system ng Huo. Mula ngayon, ang lugar na ito ay hindi magiging kasing dali pasukin gaya ng isang pampublikong parke. Ang galing mo, mahal. Papabigyan kita ni Jotian ng bonus. Mr. Huo, hindi mura ang aking serbisyo. Walang kwenta. Di ba nagyabang ka na ikaw ang top hacker? Sabi mo hindi matatrace? Paano nagawa ng hamak na yon na madali lang itong crack? Walang hirap, si Queen yon. Queen? Hindi mo alam, posibleng siya ay isa sa 3 nangungunang hacker sa mundo. Nagretiro 3 taon na ang nakalipas. Ang hamak na yon ay si Queen? Imposible. Ano nga yun? Tinawagan na nila ang pulis. Relax lang. Binura ko na lahat ng bakas. Kukunin ko na lang ang kalahati ng bayad ngayon. Huwag mo na akong kontakin ulit. Hindi ko naguguluhin si Queen. Kumusta? Kumusta? Pinalis ako ng Who Group. Kailangan ng bagong plano. Ruanching, okay ka lang? Okay lang ako, balik na sa trabaho. Nakatanggap ang account mo ng 100,000 yuan. Ngayon ang huling araw ng ating divorce cooling off period. Mahal, umuwi ka ng maaga mamayang gabi. May sorpresa ako. Hi. Mahal, alam mo ba kung anong araw ngayon? Hulaan mo. Anniversary ng kasal natin? Hindi. Yan ang anniversary ng pagligawan natin. Tigilan mo na ang panghuhula. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Maupo ka. Mahal, ikaw. Ang naghanda ng lahat ng ito? Subukan mo at sabihin mo sa akin ang tingin mo. Ang premium Wagyu beef ay nararapat sa isang magandang red wine. Nakabuhos na. Jingchen, tandaan mo tinanong mo. Tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, ito ang huling araw ng ating divorce cooling off period. Mahal, iniisip mo pa ba ang paghihiwalay sa akin? Mahal, nag-iisip ka pa bang hiwalayan ako? Huwag mo nang isipin yan, hindi kita hihiwalayan. Sino bang nagsabing may hiwalayan? Mahal. Anong tawag mo sa akin? Mahal. Hindi ko narinig. Sabihin mo ulit. Mahal. Mahal. Hindi kita marinig. Mahal. Hindi pa rin marinig. Mahal. Ji Huo, tungkol sa iyong kamakailang aksidente sa sasakyan, may natagpuan akong mga kahina-hinalang bakas. Si Lin Mei Lian ay kamakailan ay madalas na nakikipag-ugnayan sa isang numerong banyaga.
May bakas ba kung sino iyon? Walang konkretong patunay. Sila ay maingat gamit ang mga virtual na numero. Naunawaan, patuloy na bantayan sila. Sige. Lola, anong problema? Jingchen, ang birthday banquet ko ay sa susunod na linggo. Plano kong formal na ipakilala si Ching sa lahat sa oras na iyon. Ano sa tingin mo? Makikinig ako sa iyo. Mag-ingat ka kamakailan, may nanonood sa iyo. Sino? Anak ng hamak na iyon? Alam ko na, dapat sana inalis na siya noong bata pa. Kung hindi dahil sa'yo na pinapakita akong mabuting ina para sa matandang tangang iyon, at Huo Zhengxin, isang ama na natatakot sa sariling anak, pinipilit si Shuhe na magdusa sa ibang bansa mag-isa. Tama na, tigilan mo ang pagsasalita, pinoprotektahan ko si Shuhe. Huwag mo akong kontakin maliban kung talagang kailangan, hintayin mo akong makabalik. Babalik ka? Ang matandang ginang ikaw 80 kaarawan ay darating na. Bilang kanyang anak, dapat akong magbigay galang. Sige, hihintayin namin ang iyong pagbabalik kung gayon dapat kang manindigan para sa amin. Sigurado ka, ipaghihiganti ko ang iyong paghihirap. Hanggang sa oras na yon gawin mo ang isang bagay para sa akin. Lola, nais kong magkaroon ka ng walang hanggang kaligayahan at mahabang buhay na gaya ng mga bundok. Mabuting babae. Ito ang regalo namin ni Jingchen na inihanda para sa iyo. Lola, maligayang kaarawan. Sige, nakikita kong gaano kayo kalapit ngayon ay nagpapasaya sa akin. Pero kung mabibigyan mo ako ng apo sa tuhod, iyon ay magiging perpekto. Lola, gagawin namin agad iyon. Mabuti, yun ang gusto kong marinig. Kayo dalawa, pumasok na sa loob. Oh, Ruan King, narinig ko ang sinabi ni Madam Huo. Huwag kang magyabang, si Jingchen ay nawalan lang ng memorya. Kamakailan lang na aksidente siya na nagdulot ng amnesia. Nakuha ko ang kanyang medical records. Tingnan mo mismo. Mababawi niya ang kanyang memorya maaga o huli. Kapag nangyari iyon, lahat ay babalik sa normal. At ikaw? Ay magiging parang daga na hinahabol ng lahat. noong pinakasalan ko si Jingchen, siya ay ganap na walang asawa at walang karelasyon. Ikaw ang nagpapanggap na biktima dito. Ikaw... Ano ito? Ano ito? Nakipagtalik ka ba kay Jingchen? Malamang peke ito, di ba? Baliw ka ba? Buisit. Nilalandi mo si Jingchen? Kahit maghubad ka, hindi ka man lang niya titingnan. Uminom ka ng gamot kung may sakit ka. Sinaktan mo ako? Ayos ka lang? Maayos naman. Miss Jiang, nagdulot ka ng gulo sa piging ng pamilya Huo? Hindi mo ba iginagalang ang pamilya Huo? Tama na, Jingchen. Ngayon ay kaarawan ni Lola. Huwag na nating palakihin ito. Aayusin natin ang lahat pagkatapos ng piging. Jingchen, ako... Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Umalis ka na! Kasalanan mo ito! At nag-iwan ka ng marka sa akin. Sige, kasalanan ko. Okay, magsisimula na ang piging. Tara na. Salamat sa lahat ng dumalo sa aking ika-80 na kaarawan. Sa sandaling ito, gusto kong formal na ipakilala isang napakahalagang tao. Ito si asawa ni Jingchen, asawa ng aking apo, Ruan Qing. Ang singsing na ito ay ipinamana mula sa lola sa tuhod ni Jingchen. Ngayon, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Pasalamatan mo si Lola. Salamat, Lola. Mula ngayon, ikaw ang nararapat na matriarka ng pamilya Huo. Teka, ina, ang singsing na ito ay simbolo ng matriarka ng pamilya Huo. Babae lang siya, bata pa. Karapat dapat ba talaga siya? Tama. Kung ibibigay mo ito sa kanila ngayon, si Jengxin at ako mawawalan ng reputasyon sa mga social circle. Alam ko, hindi mo ako kailanman sinang-ayunan. Pero si Jengxin ay sarili mong anak. Ipapahiya mo ba siya sa publiko? Kung gayon, ano ang iminumungkahi mo na dapat kong gawin? Marahil pansamantala nating itago ang singsing para sa pag-iingat. Siguro, pansamantala nating itago ang singsing para mapanatiling ligtas. Tama. Ibibigay ko sa kanya kapag dumating na ang tamang oras. Sa panaginip mo, akala mo ba hindi ko mapapansin ang iyong maliit na plano? Ang dignidad ng isang tao ay nakukuha sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Wala siyang iba kundi isang walang pag-asang talunan. Ang pagpapakasal sa ulupong na ito ay kasalanan mo. Mahal, magsalita ka. Ang singsing na iyon ay sumisimbolo sa pagiging matriarka ng pamilya Huo. Paano mo na ibigay sa kanila iyon? Ano bang masasabi ko? Kahit ibigay ko pa sa kanila, tatay pa rin ako nila. Tama si nanay, ikaw ang tunay na ulupong. Sinabi ko sa iyong huwag kang umakyat pero mapilit ka. Ngayon tayo na ang katatawanan.
Ho Jingshin, sinisisi mo ako? Nasaan ang tapang mo? Tama na. Tama na. Ngayon ang aking kaarawan, determinado ba kayong dalawa na sirain ang lahat? Lumabas kayo. Anong masayang pagtitipon, Shuhe? Perpekto ang ating timing. Sino yung kasama ni Huo Shuhe? Hindi ko pa siya nakita dati. Iyan ang anak sa labas ni Lolo. Nasa ibang bansa siya sa loob ng maraming taon, hindi na bumalik hanggang ngayon. Mukhang seryoso siya. Nagdududa ako na dito siya ng mapayapa. Huwag kang mag-alala, kaarawan ni Lola ngayon. Kung gagawa sila ng gulo, magsisisi silang pumunta. Ang saya ng araw na ito, Shuhe. Dumating kami sa tamang oras. Ina, para sa iyong ika-80 na kaarawan, hindi mo man lang ako pinadalhan ng mensahe. Buti na lang nakabalik kami sa oras. Siya ba ang pangalawang anak ng pamilya Huo? Sino ang nasa tabi niya? Iyan ang pangalawang Ginoong Huo. Siya ay makapangyarihan sa Jiangcheng. Matapos mamatay ang matandang patriarka, siya ay pinalayas sa ibang bansa ng matriarka. Narinig ko nasa ibang bansa na siya ngayon, may malaking kapangyarihan pa rin. May koneksyon sa lahat ng dako. Sayang lang, anak siya sa labas. Kung hindi, ang Huo Group ay hindi makokontrol ng pangunahing pamilya. Ito ang aking regalo para sa pagbati. Tio, napakamaalalahanin mo. Jingchen, noong kasal mo hindi ako nakabalik. Ito ba ang asawa mo? Maganda siya. Hindi nakapagtataka nung nasa ibang bansa si Shuhe, hindi siya tumigil sa pagkukwento tungkol sa kanya. Tama. Ang ganda ng hipag ko at tuso rin. Marunong mangakit sa iyo at kay Lola. Kung hindi, paano isang ulila tulad niya maging sa pamilya Huo Ginang? Buwisit ka! Paano mo naihambing ang iyong sarili kay Jingchen? Oh, tama ka hipag. Isang buwisit lang ako. Ikaw, Kung ayaw mong mapaalis, bantayan mo ang dila mo, lumabas ka at tumahimik. Tio, ganun din sa iyo. Peste ka, magpakasaya ka ngayon. Haharapin kita mamaya. Kumusta ang nangyari? Huwag mag-alala, nakaayos na ang lahat. Si Jingchen ay dadalhin sa room 606. Sige. Pagkatapos, ang nanay ko ang magdadala sa kanya sa kwarto. Kung ikaw ay maging hipag ko, depende sa iyong pagganap kasama ang pamilyang Jiang. Shuhe! Ang taong gusto mo ay nasa room 909. Sana magkaroon ka ng magandang gabi. Shuhe! Huwag mo akong hawakan. Hindi ako basta-basta mahahawakan. Maaga o huli, kayong lahat ay luluhod at hihingi ng awa. mahal. Bakit mo hinuhubad ang iyong damit? Natapon ng alak sa akin. Umakyat ako para magpalit. Anong problema? Magsuot ka muna ng damit, may ipapakita ako sa'yo. Oo. Ang ganda ng pecs mo. Mahal, ano iyon? Tingnan mo itong video. Shuhe? Ang taong gusto mo ay nasa room 909. Sana maganda ang gabi mo. Ito si Jiang Yajing at Huo Shuhe. Paano sila nagkaugnayan? Saan mo nakuha ang video na ito? Kinunan ko ito. Balikan mo ang naunang video. Pinaghihinalaan ko na ang dalawang inuming ito na nilagyan niya ng droga ay para sa ating dalawa. Kaya pinalitan ko sila. Kaya ang plano nila ay drogahin tayong dalawa? Saka, akayin ako sa kwartong ito. Jiang Yajing ay naghihintay dito para sa akin. Pero pagdating ko, Jiang Yajing ay wala rito. Kaya ang plano nila ay lagyan ng droga kaming dalawa, tapos akayin ako sa silid na ito. Jiang Yanjing ay maghihintay sa akin dito. Pero nung dumating ako, Jiang Yanjing wala talaga dito. Hindi siya nakarating. Siya ay nasa room 909 ngayon. Ikaw ang nag-ayos niyan? Bingo, tama ka. May pinakuha ako na magpalit ng karatula sa 909 pabaliktad para kamukha ng 606. Pagkapasok ni Jiang Yanjing, babalik natin sa dati. Ang talino mo. Honey, tigilan mo na. Wala akong marinig sa labas. Hindi ba't pinalitan ko na ang inumin? Na droga pa rin ba siya? Okay lang ako. Honey, huwag tayong umupo lang. Hoy, hindi. May mahalaga tayong gagawin. Tigilan mo na. Honey, huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ko maaantala ang mga bagay. Hoy,
tingnan mo kung paano kita haharapin. Bilis! Mrs. Huo, ipinangako mo sa amin ang isang malaking palabas ngayong gabi. Dito ba talaga? Eksakto, narinig ko lang na may walang hiya na naglakas loob na samantalahin ang aming piging ng pamilya Huo para magloko. Ano pa ang hinihintay natin? Buksan agad ang pinto. Sino ang maglalakas loob na gawin iyon? Masasaksihan mo ang may asawang pinuno ng pamilya Ho na mahuhuling natutulog kasama ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Si Jiang Yajing ay tanga, akala niya tinutulungan natin siya. Sayang, ginagamit lang natin siya para patalsikin si Huo Jingchen sa kapangyarihan. Tingnan ko kung sino ang may tapang na magulo ang kaarawan ni Lola. Tingnan ko kung sino ang matapang na magulo sa kaarawan ni Lola. Huo Jingchen. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ba dapat nasa kwarto kayo? Bakit ko? Kailangan nasa kwarto? Kaya sinasabi mo ang istorbo na binanggit mo ay si Jingchen? Jingchen, hindi ka naman talaga mandaya sa likod ko? Sinta, hindi yan patas. Kasama kita buong araw. Tama ka. Kung magkasama tayo sa lahat ng oras, bakit naman si Miss Lin akala ang tao sa kwarto ay ikaw? Hindi ko rin alam. Baka nagkamali ako. Bakit hindi natin buksan na lang ang pinto para tingnan? Pagkatapos malalaman natin kung sino talaga ang nasa loob. Bakit sila sabik na pumasok? May balak ba sila? Hindi. Hindi natin sila papasukin. Kung mali ako, hindi na kailangan tingnan. Hindi iyan katanggap-tanggap. Kung hindi natin linawin ito, ang maling akusasyong ito ay sisira sa reputasyon ni Jingchen. Ang ilang bagay kailangang ayusin ng maayos. Umalis ka. Lumabas ka agad. Si Mr. Huo Shuhe ay kakabalik lang mula sa ibang bansa, pero eto siya nagloloko sa handaan ng lola sa gitna ng araw. Ano ang tinitingin-tingin mo? Tigilan mo yung katangahan mo. Hindi lang siya nagloloko, nakatayo pa ang nanay niya sa labas na nagbabantay. Wala na silang hiya talaga. Si Miss Jiang mula sa pamilya Jiang ay nasa kama. Sabi ng chismis, hinahabol niya si Mr. Huo. Paano siya nakarelasyon kay Mr. Huo Shuhe? Pinapahiya niya ang mga marangal na pamilya. Kaya pala si Miss Lin ay pinigilan tayong pumasok kanina. Parang ang palayok na tinatawag na itimang kaldero. Wala kang hiya. Patuloy ka lang sa pagsasalita at pupunitin ko ang bibig mo. Mahal, masama siya sa akin. Natatakot ako. Mahal, huwag kang matakot. Nandito lang ako. Walang mananakit sa iyo. Mahal, mahal kita. Nandito kayo lahat para kutsain kami. Eksakto. Ang totoong katawa-tawa ay nasa harap natin. Wala kang hiya. Pupunitin ko yung bibig mo. Sino ang may lakas ng loob na manggulo dito? Sino ang nagdudulot ng gulo dito? Nanay, nandito ka na. Kayo ay gumagawa ng ganitong kahalayan. Sa liwanag ng araw. Napakawalang hiya na pag-uugali. Nanay, ang gulo na ito ay talagang kasalanan ng aming pamangkin. Sila ang walang hiya dito. Bakit sisihin ang asawa ko? Mahal, hindi ba ito lubos na katawa-tawa? Katawa-tawa. Makinig kang mabuti, Miss Jiang at Shuhe. Ay nagpaplanong magpakasal. Dati, si Shuhe ay ipinadala sa ibang bansa ni Jingchen. Sila ay hiwalay ng ilang buwan. Nadaig sila ng pagnanasa na naiintindihan naman. Tama nga, tama ka. Talaga, tama ka. Jengshin, dahil ito ay usapang pampamilya, ito ay mananatili sa loob ng sambahayan ng Huo. Palayasin ang lahat ng tagalabas. Sang-ayon, lumabas. Lahat lumabas. Walang makikita dito. Umalis agad. Tama na. Wala nang tagalabas na natitira. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Nanay, nasabi na namin sa'yo ang lahat. Tahimik, Ching, Jingchen. Kayo dalawa magpaliwanag. Lola, ang buong sitwasyong ito ay aking ginawa. Lola, ako ang may gawa ng lahat ng ito. Ano? Lola, pakiusap, kumalma ka. Hayaan si Ching na magpaliwanag. Ano pa ang masasabi? Inamin na niya. Ching, kasalanan mo ito. Lahat tayo ay mula sa pamilyang Huo. Sa dami ng mga bisita, hindi ka ba ginagawang katatawanan ang mga Huo? Ang pamilyang Huo ay walang lugar para sa mga babaeng walang hiya. Tapos ka na bang magsalita? Itinatanggi mo pa ba? Ikaw mismo ang nagsabi, malinaw naming narinig. Kaawa-awa. Si Shuhe at si Miss Jiang ay ganap na inosente. Tama, Ching. Nagkamali ako sa iyo noon, pero kailangan ba talagang akong paratangan? Ikaw walang hiya. Ang kapal mo para siraan ako. Tigilan na.
Alam mo kung bakit ko ginawa ito. Lola, lahat ng ginawa ko ay pagtatanggol sa sarili. Ang ebidensya ay nasa teleponong ito. Maiintindihan mo ang lahat. Lola, ang katotohanan ay nasa harap mo na. Lahat ng ito ay iskema ni na Jiang Yajing at Huo Shuhe. Sumabay lang ako sa kanilang iskema. Tapos na, nasira na ang lahat. Tumahimik ka. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang hacker, di ba? Peke ang video na yan. Ginawa mo yan para isakdal ako. Natagpuan ko ito sa basura. Ang papel sa loob ay tumutugma ng eksakto sa dokumento ng video. Natagpuan ng iyong mga fingerprint dito. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. May huling dahilan ka pa ba? Jingchen. Jingchen, mali ako. Patawarin mo ako. Gusto lang kitang makasama. Umalis ka! Tama na. Sinasabi mong mahal mo siya, ngunit nakipagsabwatan para manipulahin siya. Ito ay hindi pag-ibig, ito ay pagiging makasarili. Ano ang alam mo? Ang pagmamahal sa kanya ay nangangahulugang ang kininang lahat sa kanya upang makasama siya magpakailanman. Mali ka. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-aari. Ito ay tungkol sa pagnanais ng kanilang kaligayahan. Kung ganun, bakit hindi mo? Hayaan mo akong makasama siya? Hinding-hindi! Si Jingchen ay isang tao. Hindi bagay, siya ay may malayang kalooban. Kung talagang pipiliin niya ako, hindi ko siya bibitawan. Mahal, hahawakan ko ang kamay mo magpakailanman. Lola. Lumabas na ang katotohanan. Iwan mo na sa akin ng iba. Naiintindihan ko, ikaw na ang bahala dito. Mga bantay. Ilabas siya, pugutan ang kanyang mga paa. Pagkatapos tapusin siya. Nagkamali ako kuya. Inaamin ko ang aking mga pagkakamali. Hindi na ako maglalakas loob ulit. Patawarin mo ako muli. Hilahin siya palabas. Inay, tiyo. Jingchen, sobra ka na. Alam na ng lahat ngayon na si Miss Jiang at si Shuhe ay ikakasal. Panatag Katyo. Ililigtas ko ang kanyang buhay para sa seremonya ng kasal. Jingchen. Ako, Tungkol sa iyo, Jiang Yajing, lagi kang ipinagmamalaki ang iyong marangal na pamilya. Paulit-ulit mong minamaliit ang aking asawa. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko na ang pamilyang Jiang ay tatanggalan ng marangal na katayuan. Ang Huo Group ay pumutol ng lahat ng ugnayan sa mga Jiang. hindi mo ito magagawa. Jingchen? Pinilit ako iligtas ang aming pamilya. Layo sa paningin ko. Miss Ruan. Hindi, teka, Mrs. Ho, mangyaring magmakaawa kay Jingchen para sa awa. Hindi ko kayang mawala ang aming katayuan. Ayaw kong pakasalan si Huo Shuhe, yang buhong na iyon. Ikaw na walang hiya, maglakas loob kang hamakin ng anak ko. Paano mo ako nagawang tamaan? Ikaw? Isang laban ng aso sa aso. Bobo, sinisira mo ba ang pamilya Jiang? Masaya ka na ba dyan? Hindi ba tayo mag-usap ng mahinahon? Bakit kailangan pa ng dahas? Ang inang masyadong mabait ay nakakasira sa anak. Ikaw ang nagsanay sa kanya na maging spoiled. Ngayon, akala niya, kaya niya ang lahat. Hinarap pa niya ang pinununo ng pamilya Huo. Yajing, ipaliwanag mo ang sarili mo sa tatay mo. Ngayon, bakit bigla kang pumayag na pakasalan si Huo Shuhe? Inay, pakiusap, kumbinsihin mo si Itay. Ayaw kong pakasalan si Huo Shuhe. Ngayon siya ay wala ng kwentang tanga. Kung papakasalan ko ang pamilyang iyon at sisirain ako ni Lin Meilian, yun ang ikamamatay ko. Hindi ito desisyon mo. Papakasalan mo ang pamilya Huo. Huwag ka nang bumalik sa bahay ng Jiang. Ang aming pamilya ay walang lugar para sa mga manggugulo na katulad mo. Umalis ka. Inay, Itay. Miss Jiang, ngayong nasa ganitong sitwasyon ka, gusto mo bang maghiganti? Paghihigante? O paghihiganti? Meron akong panukala. Depende kung handa kang ibigay ang lahat. Kung nangangahulugan ito ng paghihiganti, gagawin ko ang lahat. Mabuti kang babae. Mag-isip kang mabuti, sino? Ang nagdala sa iyo sa puntong ito? Gawin mong ang taong iyon mawala sa mundong ito. Ibig mong sabihin, Maaga akong natapos sa trabaho ngayon. Oras na para magluto para kay Jingchen ng pagkain sa bahay. buwisit! Lahat dahil sa'yo.
Basta patay ka na, babalik sa akin si Jing Chen. Mamatay ka na lang, mamatay ka. Mahal, ingat. Jing Chen. Jing Chen! Mahal? Mahal? Mahal, okay ka lang? Mahal? Ayos lang ako. Huwag kang umiyak. Mahal? May tao ba? Tulong, tawagan ng emergency. Manatili ka riyan, mahal. Manatili kang kasama ko. Kailangan mong manatili, mahal. Ang mga kapamilya ay hindi pwedeng pumasok. Mahal. Jing Chen. Ching. Lola, Kumusta na si Jing Chen ngayon? nasa emergency surgery si Jing Chen. Kasalanan ko ito, Lola. Nasaktan siya habang sinasagip ako. Magaling, hindi ito kasalanan mo. Dito na lang tayo maghintay ng magkasama. Alam kong gagaling si Jing Chen. Doktor, kumusta ang asawa ko? Matagumpay ang operasyon, ngunit hindi pa siya nagkamalay. Nasa recovery siya para sa obserbasyon. Mahal, ilang araw na. Bakit ang tagal mong matulog? Marami pa akong sasabihin sa'yo. Maraming pagkain ang gusto kong lutuin para sa'yo. Sana gumising ka na agad. Jing. Dito ka na ilang araw, umuwi ka na at magpahinga. Para paggising ni Jing Chen, hindi ka hihimatayin at sobrang pagod. Lola, kahit nasa bahay, hindi rin ako makakatulog. Ang manatili rito ay nagbibigay sa akin ng konting kapayapaan ng isip. Siya nga pala. Kumusta ang kumpanya? Kung hindi agad magising si Jing Chen, baka hindi ko na mahawakan ang mga bagay. Kung hindi magising si Jing Chen sa lalong madaling panahon, baka hindi ko na kayanin ang mga bagay. Ginang. Si Jihuo ay nasa koma ng ilang araw na walang senyales ng paggising. Ang kompanya ay magulo. Bumabagsak ang presyo ng stock. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Ano ang iyong iminungkahi? Isang konglomeratong tulad ng Huo Group ay hindi pwedeng walang leader. Gusto kong imungkahi na magdaos ng pulong ng mga shareholder at maghalal ng pansamantalang CEO para sa Huo Group. Tutol ako, ang Hu Group ay itinayo ng aming pamilya. Si Jing Chen ay naglaan ng mga taon ng masipag na trabaho sa paglago ng kumpanyang ito. Nasa ICU pa siya, ang kapal ng mukha mo. Ginang, nauunawaan namin ang iyong mga alalahanin, ngunit ang mga bagay sa negosyo ay hindi pwedeng maghintay. Ang pulong ng mga shareholder ay nakatakda sa 10:00 ng umaga bukas. Lahat ng paghahanda ay tapos na. Aalis na kami. Ngayon, magandang araw. Sobra na sila. Lola, kumibot ang mga daliri niya. Oo, nakita ko rin tiyak na paggalaw iyon. Kukunin ko ang doktor. Bilisan mo, pumunta ka. Jing Chen. Jing Chen? Doktor, kanina ay gumalaw ang mga daliri niya. Ibig bang sabihin ito ay nagigising na siya? Ang pasyente ay nagpapakita ng pagbuti. Kailan siya magigising? Kailangan namin ng mas maraming oras sa pagmamasid. Lola, sasamahan kita sa opisina. Ang aksidenteng ito ay nangyari dahil sa akin. Hindi ko hahayaang masayang ang kanyang pagsisikap. Mabuti. Mahal, poprotektahan ko ang Huo Group at ang pamana ng ating pamilya. Mangyaring gumising ka na. Matandang ginang. Hindi siya kwalipikadong umupo dito. Narito ako ngayon bilang kinatawan ni Jing Chen. At saka, kasalukuyan akong may hawak ng 5% na bahagi ng Huo Group. Ako ay isang shareholder ng Huo Group. Tito, bakit narito ka? Anong pagkakataon? Ching, meron akong 10% ng mga bahagi ng Huo Group. Paano siya nagkaroon ng napakaraming stock ng Huo Group? Sapat na. Ngayong nandito na ang lahat, magsimula na tayo. Si Jing Chen ay nananatiling walang malay. Ang Huo Group ay nangangailangan ng pamumuno. Nominado ko si Jihuo Chengshan bilang pansamantalang CEO ng Huo Group. Sang-ayon. Oo. Dahil iginiit ninyo, tatanggapin ko ng buong galang. Tutol ako. Ipinapanukala ko ang aking manugang na babae, si Ruan Ching bilang pansamantalang CEO.
matandang ginang. Baliw ka na ba? Bakit siya ang mamumuno sa Ho Group? Dahil tayo ay sama-samang nagmamay-ari ng higit sa 60% ng mga bahagi ng Ho Group. Ang aking salita ang nagpapagana nito. Ching. Kung gagawin ka naming pansamantalang CEO, matapang ka bang tanggapin? Kaya ko. Kung gagawin ka naming pansamantalang CEO, tatanggapin mo ba? Tinatanggap ko. Kahangalan, tutol ako. Bata pa siya, hindi makapag-utos ng respeto. Tutol din ako. Naalala ko noong kinuha ni Jingchen ang kontrol kay Lolo para manguna sa Huo Group, hindi pa siya nakatapos ng kolehiyo. Sa mga nakaraang taon sa pamumuno ni Jingchen, dumami ang pagganap. Sino sa inyo rito ang hindi nakinabang sa kanya? Iba iyon. Siya ay isang lehitimong lalaking tagapagmana. Babae ka lang. Hindi kami papayag na pamunuan ng isang babae. Ano ang problema sa mga babae? Minamaliit mo kami? Ang mga walang kakayahan lang ang tumutuon sa edad at kasarian. May iba pa bang tutol? Ginoong Huo Jingshan, anong galaw mo? Isagawa ang contingency plan. Miss Ruan, magaling kang magsalita. Kung matigas ang ulo ni Elder Madam, babawiin ko ang aking mga shares. Ako rin. Lahat kami ay aalis. Bibilhin ko ang inyong mga shares sa presyo ng merkado. Salamat sa iyong kabutihan. Bibilihin ko ang iyong mga bahagi sa presyong pamilihan. Salamat sa iyong kabutihang loob. Ikaw, paano ka nabubuhay? Tito, mukhang nagulat ka na makita ako dito. Ikaw manloloko. Kung hindi dahil sa'yo, Shuhei ay hindi mapupunta sa ganitong kalagayan. Nakaratay sa kama buong araw. Ang gamot na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Isang iniksyon at makikita mo ang iyong patay na ina sa isang iglap. Nasaan siya? Bakit mo ako hinahanap? Ikaw manloloko, papatayin kita. Papatayin kita. Buwisit ka, nanay mo ako. Maglalakas loob ka bang galawin ako? Hindi ka patatawarin ng tatay mo. Ganun ba? Huo Jingchen? Hindi ka ba sabik na malaman kung paano talaga namatay ang nanay mo? Maawa ka sa akin at sasabihin ko sa'yo ang lahat. Iwan mo na ang mga kwento mo sa pulis. Ikaw? Sasama ka sa amin. Huo Jingchen, hindi ka makakatakas dito. Huwag mong sabihin na ang mga lalaki sa ospital ang ipinadala mo? Paano ko magagawa yon? Natutuwa lang ako nagising ka na. Taos puso akong masaya para sa'yo. Narinig ko na may ilang shareholders gustong bawiin ang kanilang shares. Sino ba talaga ang gustong umalis? Mr. Lee, Mr. Zhao, Mr. Wang, lahat ay gustong mag-withdraw. Jotian, tawagan ang corporate legal team dito. Agad-agad, Mr. Ho. Nagbibiro ka siguro. Ngayong bumalik ka na, babalik ka sa kontrol. Hindi kami aalis sa kumpanya. Tama ba, mga Ginoo? Talaga? Mahal, okay ka na ba ngayon? Okay na ako. Ang galing! Noong mga araw na nasa koma ka, Lola. At ako ay labis na nag-alala para sa'yo. Jingchen? Hindi nakatulog o kumain ng maayos si Ching. Pumayat siya ng sobra. Dapat mong alagaan siya ng mabuti mula ngayon. Anong problema? Mayroon ba sa mukha ko? Mahal, bakit ka nakatitig sa akin? Mahal. Naibalik ko na ang aking alaala. Buti naman. Ano ang sinabi mo? Naalala mo na lahat? Oo. Lahat? At ang diborsyo? Naalala mo rin yon? Naalala ko na lahat ngayon. Anong problema mo? Iniwan ko ang boyfriend ko para sumama sa'yo sa bar. Ngayon nakaupo ka dito na tahimik, umiinom lang. Yuan, hayaan mo akong uminom. Hindi mo ba sasagutin ang tawag ni Mr. Ho?
Jotian? Alamin mo kung nasaan si Mrs. Ho ngayon? Ano, nabawi na ba ni Mr. Huo ang kanyang memorya? Tigil muna ang pag-inom. Una, sabihin mo sa akin ang tungkol kay Mr. Huo. Ano ang ibig sabihin nito ngayon? Hindi ko alam. Ikaw, ano ang plano mo? Hindi rin ako sigurado. Ching, ka ba? Nahulog na kay Mr. Huo? Ako, Magandang gabi, mahal. Sisikapin kong magtrabaho para sa atin. Makulit na babae. Pinahahalagahan ko bawat sandali na ginugugol ko sa'yo. Talaga tayong masaya. Mahal. Hahawakan ko ng mahigpit ang iyong kamay. oh. Nahulog na ako sa kanya. Kaya ko pa uminom, makinig kayo. Mag-ingat sa pag-inom. Sandali sa tingin ko, naiwan ko ang phone ko sa loob. Tulungan si Ching na umupo dito sandali. Babalik ako at kukunin ko. Bilisan mo! Sige, mag-ingat ka. Ano? Sino ka? Anong ginagawa mo? Pangahas ka, hinawakan mo ang kaibigan ko. Gusto mong mamatay? Ho Jingchen, bakit mo siya sinaktan? Okay ka lang? Masakit. Ho Jingchen, bakit ka nag-aakala agad at umaatake ka pa ng tao? Nag-aakala ako? Alam mo ba kung nasaan tayo? Alam mo ba kung ilang tao ang nadadrugs dito gabi-gabi? Kung hindi ako dumating sa tamang oras, nasa kotse niya ka na sana ngayon. Si Liu Qi ay hindi masamang tao. Wala akong pakialam kung sino siya. Sumama ka sa akin. Ngayon din. Sumama ka sa akin. Hindi ako sasama sa iyo pabalik, imposible ka. Kung hindi ka aalis ngayon din, hahalikan kita sa harap niya. Hindi ka manghas. Uminom ka ng tubig. Hindi ako umiinom ng tubig, gusto ko ng alak. Palitan mo ng alak. Gusto mo nang inumin, ha? Kasama ang gwapong lalaki na yan? Tama ka. Hindi lang ako iinom kasama siya. Gagamitin ko ang perang hinati mo para suportahan ang mga machong may six-pack. 8. Ulitin mo yan. 8 ano? 8 machong may six-pack. Ikaw. Ruan Ching. Saan ka nagtatago ng maaga? Para makita ang 8 mong machong may six-pack? Gusto mo ba ihatid ka? Mahal. Anong mga machong may six-pack? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ching, sinabi mo ba talaga iyon kay Mr. Huo? Oo, sinabi ko. Galit na galit siya ngayon. Hindi siya nagsalita sa akin buong araw. Tumigil ka sa kakatawa. Ibababa ko ang tawag kung magpapatuloy ka. Sandali, huwag mong ibaba ang tawag. Titigil na ako, pangako. Pero Ching, isipin mo, ang galit ni Mr. Huo ay nagpapakita na mahalaga ka sa kanya. Ibig mong sabihin, nagseselos siya? Sige, okay. Kailangan ko nang umalis. Libre ko kayo mamaya ng dinner. Madam, humihingi si Mr. Huo ng kape. Dalhin mo sa kanya. Ikaw! Hindi ka nagtagal na galit, gagawin ko na. Pumasok ka. Ang kape mo, honey. Sandali. Miss Ruan, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi mo pa rin alam na uminom ako ng kape na walang gatas? Gawin mo ulit. At ano ang gusto mong sabihin sa akin? Gagawin ko itong muli agad. Isa pa. Ang dokumentong hawak mo ay baligtad. Mr. Ho, ang kape mo. Miss Ruan, uminom lang ako ng iced coffee. Gumawa ka ng bago. Sige. Nakakainis ito.
Buwisit ka, hintayin mo lang. Ano ito? Isang kumot. Alam kong kumot iyan. Tinatanong kita bakit may 2 kumot sa kama. Akala ko ayaw mong kausapin ako. Perpekto. Ngayong gabi bawat isa ay may sariling kumot. Huwag mag-alala. Pagkatapos ng mahabang panahon bilang sekretarya mo, napaka-professional ko. Walang tatawid sa linya ngayong gabi. Inaantok ako. Magandang gabi. Madam, handa na ang almusal. Miss Son, nasan si Jing Chen? Hindi ko siya nakita kaninang umaga. Umalis siya ng maaga kasama ang kanyang maleta. Pakiumpisa ng kumain. Imposible. Binigyan niya ako ng sobrang problema kahapon, pero hindi man lang ako nagalit. Para sa maliit na bagay kagabi, tumakas lang siya sa bahay. Ching, ito ba si Mr. Huo sa larawan? Jiang Yajing. Hindi ba siya naaresto pagkatapos ng aksidente sa kotse? Ruan, kailan kinuha ang litratong ito? Kinuha ito ng asawa ko ngayon noong kanyang business trip sa Lin City. Hindi ba nasa Lin City si Ho Jingchen? Pumunta ba siya para makipagkita kay Jiang Yajing? Merjo, saan siya pumunta? Tungkol kay Mr. Huo ba ang tanong mo? Pumunta siya sa Lin City para makipagkita sa isang kliyente. Hindi ka ba niya in-inform? Oo, ginawa niya. Nakalimutan ko lang. Sige. Imposible. Kailangan ko siyang tawagan para linawin. Miss Ruan, si Jing Chen ay nagpapalit ng damit. Maaari mong sabihin sa akin ang iyong pakay. Ipapasa ko ito sa kanya mamaya. Nagpapalit ng damit? Ano ang ginagawa nila na kailangan magpalit? Hoy! Magsiyasat ka ng isang bagay para sa akin? Jing Chen, naiwan mo ang iyong telepono. Dumating ako para ibalik ito. Salamat. Isang buong araw na, hindi ka man lang tumawag sa akin, ikaw na walang puso. Bakit ka nandito? Tandaan mo ang babala ko sa iyo? Alang-alang sa ating pagkabata, ito na ang huling pagkakataon. Kung maglakas loob ka, na humarap sa akin at sa aking asawa muli, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Jing Chen! Ano? Ang taong nagpiyansa kay Jiang Yajing ay inayos ni Ho Jingchen? Sigurado ka ba? Miss Ruan, maligayang pagdating sa aming club. Ang mga ginoong ito ay pinili para sa iyo. Makatitiyak ka, lahat sila ay may perpektong six-pack abs. Mga boys, alagaan ninyo ng mabuti si Miss Ruan. Malinaw? Tara, inuman tayo, Miss Ruan. Tagay. Gusto mong hawakan ang ibis ko, ganda? Ho Jingchen, dahil niloloko mo ako, huwag kang magtaka kung gaganti ako. Inom! Inom. Inom! Tagay! Gusto mong maglaro ng inom? Sige, laban. Sige. Bato, papel, gunting. Mr. Huo, may emergency. Niloloko ka ng asawa mo. Mr. Huo, ang kontrata sa Lin City pinoproseso na ngayon. Pero bakit kailangan mong bumalik ngayong gabi? Manatili ka pa ng isang gabi? Lumingon ka. Tagay. Ubusin mo, walang tira. Sino ka? Layas. Patuloy sa pag-inom. Hoy, saan kayo pupunta? Ubusin mo! Isa ka ba sa mga male models? Hindi naman pangit. Tingnan mo ng malapit, sino ako? Tingnan mo ng mas malapit, sino ako? Bakit kamukha mo si Ho Jingchen? Teka, hindi. Kasama niya ngayon ang ibang babae. Paano siya nandito? Ho Jingchen, buwisit ka. Gusto ko ng diborsyo. Hiwalayan mo ako. At patuloy mong sustentuhan ang mga boy-toy mo, ha? Tama, mas mainit sila kaysa sayo, mas masunurin. At hindi sila nandaraya.
Hu Jingchen, buwisit ka. Huwag mo akong hawakan kung gusto mo ng iba. Humanap ka ng iba mong babae. Marumi ka, hindi ako matutulog sa'yo. Ano? Nagsisinungaling ka pa rin sa akin? Nakita kitang kasama si Jiang Yejing. Kita mo? Kaya, nagseselos ka at nalasing ka ng sobra. Selos? Sige na. At saka, bumalik na ang memorya mo. Nakalimutan mo ba na hiniwalayan mo ako dahil sa kanya? Mahal. Noong nawala ang memorya ko, ang pagiging kasama kita, sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang pakiramdam ng magmahal. Ang naramdaman ko para sa kanya ay hindi pag-ibig, iyon ay pasasalamat. Ang nararamdaman ko para kay Jiang Yejing ay hindi pag-ibig. Ito ay pasasalamat. Kuya, huwag kang umiyak, sabi ng nanay ko. Ang candy ay nagpapamatamis ng kalungkutan. Ito ang paborito kong candy. Para sa iyo ito. Matamis ba? Tuan, umuwi na tayo. Darating na. Kailangan ko nang umuwi. Kuya, umuwi ka na rin. Noong mga sumunod na panahon ko lang nalaman na ang batang babae na iyon ay siya. Ang kwentong ito, parang pamilyar. Sandali, ang parke na binanggit mo. Yun ba ay Chengnan Park? Paano mo nalaman? Nandoon din ako sa Chengnan Park. Ilang taon na ang nakalipas at nakilala ang isang lalaki. Mukha siyang malungkot at binigyan ko siya ng candy para pasayahin. Kailan ka na ron? Pista ng double ninth. Tandang-tanda ko kaarawan ng lolo ko. Mahal. Kaya ikaw pala ang lahat. Ang ating tadhana ay natatak na sa araw na iyon. Mahal, may sorpresa ako para sa iyo ngayong gabi. Huwag gumalaw. Ano ang gusto mo? Nasa bag ang pera. Kunin mo kung gusto mo. Tama na ang usapan. Pasok! Jiang Yajing, pakawalan mo na ako ngayon o pababayarin ka ni Ho Jingchen. Peste, akala mo ba hindi ka mapapasok sa mga kamay ko? Kung hindi dahil sa'yo, sana ay pinakasalan ako ni Jingchen. Ang pamilya Jiang ay hindi sana nagbangkarote at hindi ko na kailangang mamuhay na parang daga sa imburnal nagtatago sa mga anino. Ipinatapon mula sa Jiangcheng magpakailanman. Lahat ito ay kasalanan mo. Kapag patay ka na, sa wakas ay pipiliin niya ako. Babalik siya sa akin. At mababawi ko ang aking katayuan bilang reyna ng sosyalidad sa Jiangcheng. Haha! Jiang Yajing, hindi pa huli para pigilan ito. Hindi kita isasakdal. Tumahimik ka. Iniisip mo ba na bata ko? Wala nang atrasan. Kung mamamatay man ako, sasama ka sa akin. Hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Mararanasan mo ang aking pagdurusa muna. Haha. Haha. Miss Jiang, Miss Jiang, Sa iyo na siya ngayon. Alam mo na ang gagawin. bahala na sa amin. Umalis ka. Kahit mamatay ako, sisirain ko ang reputasyon mo. Pare, hindi pa tayo nakatikim ng ganun kalambing na babae dati. Sabi nila galing siya sa mayamang pamilya. Teka, dahil alam mong mayaman ang asawa ko, magkasundo tayo. Magkano ang binabayad niya sa'yo? Doblehin mo. Hindi, 3 beses. Pare, nag-aalok siya ng bayad na 3 beses. Iyan ay 3 milyon. Mabubuhay tayo ng maayos habang buhay. Mga tanga. Nakita na niya ang mga mukha ninyo. Pakawalan mo siya at ipapaaresto ka niya. Tapusin na ang trabaho. Pakawalan mo ako. Tigil. Tigil. Jingchen, iligtas mo ako. Mahal. Ano pang hinihintay mo? Atake! Dumating ka ng maaga. Jiang Yajing, mukhang ang mga babala ko pumasok sa isang tainga. Pakawalan mo siya ngayon o kaya'y... O ano, kung hindi papatayin mo ako, ipaghiganti siya.
Jingchen, huwag mong kalimutan. Noong bata pa tayo pagkatapos mamatay ng mga magulang mo, sino ang umaliw sa iyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng candy na iyon? Sino ang nangako sa akin na protektahan ako magpakailanman? Ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Ikaw iyon. Palagi mo siyang niloloko mula pa noong una. Tumahimik ka. Ano ang alam mo? 15 taon na ang nakalilipas. Sa Double Night Festival. Sa Chengnan Park. Munting babae. Paano mo nalaman? Dahil ako ang babaeng iyon. Ninakaw mo ang pagkakakilanlan ko. Tama na. Jingchen, nagsisinungaling siya sa'yo. Ako yun! Huwag kang maniwala sa kanya, Jingchen. Umalis ka. Iwan mo siya sa pulis. Huwag kang umalis. Huwag mo akong hawakan. Huo Jingchen. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kung hindi mo pa nawawala ang iyong memorya, diborsyuhin mo ba siya at pakasalan ako? Huo Jingchen, hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon. Kung hindi ka pa nawala ng memorya, hiwalayan mo ba siya at pakasalan ako? Walang mga paano kung hindi ako makikipaghiwalay at hindi kita pakakasalan kailanman. Bravo, Hu Jiangshan. Ang nakakantig nito, aking mahal na pamangkin. Isang lalaking malamig ang puso tulad mo ay nagiging romantiko pala. Anong ginagawa mo? Huwag gumalaw. O papatayin ko siya. Sige Tio, hindi ako gagalaw. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Sige. Magkaroon tayo ng sibilisadong usapan. Kung gusto mong iligtas siya, kunin mo. Mabuti. Ngayon ay mayroon kang dalawang pagpipilian. Saksakin mo ang sarili mo ng kutsilyong iyan o panoorin mong sumabog ang ulo niya. Jingchen! Jingchen, huwag kang magpakatanga. Pumili. Anong hinihintay mo? Jingchen, huwag mong gawin. Jingchen, hindi. Gawin mo. Bababariling ko siya ngayon din. Huwag, pakiusap. Ngayon meron kang dalawang pagpipilian. Saksakin mo ang iyong sarili gamit ang kutsilyo o panoorin ang kanyang ulo na pumutok. Jingchen, Jingchen, huwag kang maging hangal. Pumili. Ano ang hinihintay mo? Jingchen, huwag mong gawin. Jingchen, hindi. Gawin mo. Bababariling ko siya ngayon din. Hindi pakiusap. Haha, Hu Jingchen. Nung pinapasira mo ang aking kumpanya sa ibang bansa, iniwan mo akong wala. Hindi mo inasahan ito, di ba? Haha. Hu Jingchen, sige patayin mo ako ngayon. Hindi ka katumbas. Hindi katumbas ng aking oras. Tara na. Diborsyado na ba kayo talaga? May divorce certificate na kami. Magsisinungaling ba ako tungkol dito? Sayang naman. Mahal? Sa huli nating kasal, bulag at hangal ako. Sinaktan kita ng 3 taon. Nagpapasalamat ako na nawala ang alaala ko para makapag-umpisa tayong muli. Maaari mo ba patawarin ang dati kong pagiging gago? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mula ngayon, ang pagmamahal natin ay tungkol lang sa pag-ibig. Okay? Mahal, pakakasalan mo ba akong muli? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Oo. Wow. Mahal, ano ang problema? May sikreto ako. Buntis ako. Magiging tatay na ako.
Matagal na akong naghintay para sa isang apo sa tuhod. Dobleng selebrasyon ngayon. Mahal. Mahal kita. Mahal din kita.